Nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal. Unang-una na suspindi yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. Ano ang nangyayari sa ICC at ano ang epekto ng pag-withdraw ng mga bansa sa Rome Statute? Ito si Attorney Michael Perario, pag-usapan po natin yan. Noong 2017 ay nag-withdraw from the ICC ang Burundi at noong 2019 ang Pilipinas naman ang umalis. Pagkatapos nitong 2026, sunod-sunod ang mga bansa na nagpaalam sa ICC. Kasama dyan ang Hungary, ang Venezuela, ang Chad, ang Burkina Faso, Mali at Niger. Isang malaking bahagi o dahilan ng withdrawal na ito ay ang recent pronouncements at posisyon that the United States has taken. Yung posisyon ng Amerika na binabatikos na nila itong existence na ito ng ICC. At yung mga African nations naman, kagaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, at saka yung Burundi, ang sinasabi nila dito ay nagiging obvious na ang sinesentrohan ng paglilitis ng ICC ay yun lamang doon sa karamihan ay nasa African continent. Siyam sa 13 nililitis dito sa ICC ay mga bansa na nasa Africa. Pwede naman sinasabi din naman ng ilan na itong mga bansa naman ito ay karamihan. Ito yung may mga pinamumunuan o pinatatakbo ng mga military junta. Well, whatever it may be, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ICC ay diretsong bumabangga sa posisyon ng Amerika. Pero bakit nangyari ito? Malaking bahagi po nito ay ang nangyari kay Rodrigo Duterte. Sapagkat dito nabuksan ang kaisipan ng leader ng mga bansa, lalo ng Amerika, na hindi mga miyembro ng ICC. Na ang ICC ngayon ay handa nang magpakulong ng mga pinuno, ng mga leader ng mga bansa na kahit hindi kaanib ng ICC o kailanman hindi pumirma sa ICC. And this is a ridiculous situation dahil noon ko pa po sinasabi ito na itong ICC has arrogated themselves to be the court of the world even though the world did not sign up for it. Hindi po pumirma ang lahat ng mga bansa dito sa ICC. As a matter of fact, when it was first ratified, only 60 countries ratified it. Nadagdagan lang na ito ng unti-unti, yung Pilipinas, isa sa mga huling sumali dito sa ICC. Actually, hindi nga tayo sasali noon dyan. Parang sinusundan kasi natin yung lead ng Amerika. Pero I think we were forced to join in because si Senator Miriam was being touted to be one of the possible candidates for the ICC. However, it never happened. Nonetheless, ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Ito ang sinasabi nila. And this case ni Rodrigo Duterte sets a dangerous precedent para sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Because, pag wala ka na pala sa kapangyarihan, yung kalaban mo, pwede sila makipagsabwatan sa ICC at kung totoo yung sinabi ng mga marino, yung former Marines na
nagkaroon ng pagde-deliver ng pera sa mga prosecution, ay po pwede naman palang suhulan ang proseso dito sa ICC at masisigurado na ikaw ay makukulong. Papaano na yung mga operatives ng Amerika na nag-operate sa Afghanistan, sa Venezuela, sa Iran, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa? Is it possible then that they be charged with crimes against humanity, and then pag sila ay nasa ibang bansa ay huhulihin sila? This is dangerous insofar as America is concerned because they project themselves, and they are a global superpower. Imagine mo gagawin mo ito sa Amerika. And now America is fighting back. It is fighting the ICC not with guns. Hindi naman nila pwedeng sakupin ng ICC. But they're fighting ICC doon sa aspeto o lugar kung saan masasaktan ang ICC, sa pera. Because ICC is being funded by member states. At kung uunti ng uunti ang mga bansa na sumusuporta dito sa ICC, ay mawawalan sila ng pera para patakbuhin ito. One of the highest contributor ng ICC ay ang Japan, which contributes about 15% of the total budget allocation na meron ang ICC sa kasalukuyan. It so happens that the president of ICC ngayon ay isang Hapon. So the Japanese president of ICC is siyempre depending, pinagtatanggol yung ICC. Ang tanong dyan, can Japan resist America long enough para pigilan itong pag-withdraw nila eventually sa ICC o bawasan yung kanilang pera? Bukod po dito sa pera na at yung kontrobersiya kay Rodrigo Duterte, isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal, unang-una na suspindi yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. So hindi na lang sila ngayon pinag-uusapan itong kanilang katwiran tungkol sa pagpapaaresto ng mga pinuno ng mga bansang hindi kaanib ng ICC. Ngayon, pati yung propriety, yung pagiging tama ng mga taong namumuno dito sa ICC at nagpo-prosecute na sila mismo ay may mga cases of sexual misconduct that is now being brought into full light. So, the ICC at the moment is in a rocky situation. Umaalog-alog ang kanilang bangka. And it is a period of uncertainty. So how will this affect yung kaso ni Rodrigo Duterte? Well, it is possible na because of all these controversies and the pressure being exerted by other countries, that they can send Rodrigo Duterte home para lang maipakita sa buong mundo that we are not what you claim to be. Na hindi kami kagaya ng sinasabi ninyo na ipoprosecute namin ang lahat ng mga tao, kahit na mga hindi pumirma na bansa, wala nang batas-batas sa amin, basta ipoprosecute namin ito mga ito. Pwede rin nilang gawing example si Rodrigo Duterte at sabihin na, look, we're gonna send him home. We're not gonna prosecute him because we're gonna say, wala naman talagang kaso of crime against humanity in this particular case. So it will become a precedent para ma-appease ang Amerika na hindi nila ito gagawin sa Amerika, sa pinuno ng Amerika at mga sundalo ng Amerika. That is a possibility. Hindi ko sinasabing yan nga po ay mangyayari, but that is a possibility na ngayon is on the table. So the chances of Rodrigo Duterte being brought home has just increased by a notch. Tumaas ito ng konti because of international pressure. And we hope that this pressure continues para mailabas na nga yung katotohanan tungkol sa kung ano itong ICC na ito. This is a globalist agenda-propelled organization na ang pagnanais ay sila ang kumontrol sa buong mundo na parang isang superpower na government.
Pero tayong lahat, tayong mga iskumbro, tayong mga Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. Kamakailan lang bumisita dito si Secretary Marco Rubio ng Amerika, ng Secretary of State, upang kausapin si Bongbong Marcos. And we can safely assume na isa sa mga pinag-usapan nila dyan ay ang estado ng ICC at ang paghikayat ng Amerika na mag-withdraw ng suporta ang Pilipinas sa ICC. Well, officially ang Pilipinas ay dapat hindi naman talaga sumusuporta sa ICC kasi tayo nga ay nag-withdraw na ng ating pirma sa ICC at hindi naman ito binalik ni Bongbong Marcos. At paulit-ulit sinasabi niya noon, hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero sa kanyang mga kilos at galaw ay malinaw para sa Amerika na siya ay 100% na sumusuporta sa ICC. Bakit gusto ng Amerika tanggalin ang ICC? Well, it's because pinakita ng ICC yung kanilang pagnanais na maging world power by itself like a government kahit wala silang sariling bansa at hindi sila gobyerno. Sa pamamagitan nito, pati yung mga bansa na wala silang kasunduan kagaya ng Russia, ng Ukraine, ay pilit na sinasakop ng ICC at pinapatawan o nagre-release sila ng warrant of arrest laban sa mga pinuno ng bansa na ito kagaya ni Netanyahu, ni Vladimir Putin at pinaaresto nila kahit hindi naman signatory sa ICC itong mga tao na ito, mga bansa na ito. And that is not remote pagdating sa sitwasyon ng Amerika. Pag hindi na presidente si Donald Trump, pwede rin nilang issuehan ng warrant si Donald Trump. Even today na presidente pa si Donald Trump, maka-issuehan nila ng warrant. The problem is, baka kapag hindi na kaalyado ni Donald Trump yung susunod na presidente, kagaya na sa sitwasyon ni President Digong, gamitin ito ng ICC bilang pagkakataon upang gumanti sa kanya at siya naman ang ipaaresto. At di umano, may mga instances din na parang gusto nang paimbestigahan ng ICC yung mga sundalo ng Amerika na lumahok sa mga international operations kagaya ng Afghanistan, sa Venezuela at balak nilang sampahan ng kaso at ipaaresto. At hindi ito katanggap-tanggap sapagkat ang Amerika isang soberanyang bansa, isang malayang bansa na may sariling gobyerno, may sariling hukuman. At kung mayroon mang kakasuhan, dapat doon sila kasuhan sa kanilang mga hukuman. Ito yung sinasabi natin noon pa ng mga dahilan kung bakit hindi po pwede na si Rodrigo Duterte ay dalhin sa Hague. Kasi nga, ang ICC ay foreign court at dapat yan ay gagana lang kapag hindi gumagana ang ating mga hukuman sa Pilipinas. Subalit sa kasalukuyan, gumagana po yung ating mga korte. And this is the very same logic that America is using. Kaya sinasabi niya mga baliw, mga full of crazies daw ang ICC. Which is exactly our point before, pero wala nakikinig sa atin. But now America is the one saying it, makikinig kaya? Apparently, parang hindi nakinig si President Marcos dito. Kaya pagkatapos ni Marco Rubio, personal pa siyang tinawagan ni Donald Trump. Again, I think that is for the purpose of campaigning against ICC. But based on the pronouncement of Malacanang recently, sinabi nila that they begged off doon sa call ni President Trump na mag-withdraw ng suporta sa ICC. I think that explains why immediately after the talk with President Marcos ay nagpataw ang Amerika ng 12.5 additional tariff sa Pilipinas. Si Donald Trump kasi is assuming that Marcos may be persuaded by this imposition of additional tariff kasi masasaktan ng ekonomiya ng Pilipinas. What Donald Trump didn't think about is that our president doesn't care. He doesn't care about the impact nito sa ekonomiya ng Pilipinas. All he cares about right now is yung kanyang politika at yung kanyang pananatili sa kapangyarihan. However, Donald Trump is a different breed of man. Ibang klase itong si Donald Trump. And he takes rejection not too lightly. At yung ginawa nito ni Marcos is now he is stepping away from the good graces of Donald Trump. But I don't think he was ever in the good graces. Pero makita ninyo yung sumunod na pronouncement ni Marcos. Pagkatapos siyang tawagan ni Donald Trump, gusto daw niya ng reset ng pakikipag-ugnayan o ng relasyon natin sa China. Ayun, bigla siyang nagsisip-sip sa China. Pero yung kanyang Coast Guard at saka si Gibo Teodoro ay binabanata naman
ng China. At mukhang itong administrasyon na ito, litong-lito na. Pati pagdating sa foreign policy, hindi na nila alam kung ano ang kanilang susundin. And this is going to spell disaster for this government. Kasi sila ay nagpipilit na mamangka sa dalawang ilog na ang bangka naman nila ay hindi pa nga bangka. Balsa na antique. Dito pinapakita nila yung kanilang inexperience insofar as international diplomacy is concerned. Bakit ito lumalabas ngayon? Dahil nangunguna sa kanila yung kanilang pamumulitika at hindi ang interes ng ating bansa. And this will bring us to more disaster. The imposition ng mga tariff nito sa Pilipinas will drive away more future investments for the Philippines. Kasi bakit ako magninegosyo dito? Kung lahat naman pala ng aking ipuproduce dito sa Pilipinas, i-export sa Amerika, ay mapapatawan pa ng karagdagang mga buwis. Nililipat na lang ako doon sa bansa, doon ako magninegosyo na mayroong preferential treatment from the United States. But our government doesn't care about this kasi it doesn't care about you. Ang gobyernong ito doesn't care all about us. All it cares about right now ay yung pananatili nila sa kapangyarihan. Pero tayong lahat, magmasid tayong lahat, makinig tayong lahat at pagmasdan ninyo kung ano pa yung mga magaganap sa mundo, this will be very quick. Because the United States of America will not tolerate an ally like Bongbong Marcos na hindi po proteksyonan ng interes ng Amerika or even the interest of Donald Trump. Whatever it is sa magiging away nila tungkol dito, definitely magkakaroon ito ng repercussion sa ating lahat at sa pagtakbo ng politika ng Pilipinas. This is exactly the same thing that happened to Ferdinand Marcos Sr. before. Nung umiinit na ang politika sa Pilipinas at nagiging malinaw na ang desire ng mga mamamayan na palitan si Marcos at tumitaw na lahat yung mga usapin ng katiwalian laban sa kanya. Pumunta na dito ang mga representante ng Amerika, even Senator Richard Lugar. Kinausap si Bongbong Marcos at sinabihan na siya, you better cut and you better cut clean. And I think it's not remote na mauulit na naman itong takbo nito ng kasaysayan that America eventually is going to withdraw their protection from Bongbong Marcos and gonna advise him to cut and cut clean exactly what happened to his father. Pero tayong lahat, mga iskombro, alam natin yan, alam natin ang kasaysayan, alam natin ang mga future na magaganap sapagkat patuloy tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas and we are the resistance. But may mga exceptions. One of the exception, yung tinatawag na impeachment trial. Opo. So matotal, yung witness na kanilang inilatag, walang silbi. Kasi wala din namang pagko-question nga. Meron lang paglilinaw, yung sinasabing yung dumaan sa exit, yun pala, bahagi na pala yun ng OVP na OVP na compound or daanan na pala, pero alam mo na yung pag-iintriga. So in short po, yung paglalatag ng witness, sa tingin nyo po, walang bigat ko doon sa kanilang mga akusasyon. Yung mga sinasabi, yung tinatawag ng banking trail. Yung banking trail yun kasi paano deposit, paano withdraw, doon sa far exit, it is not a proof of misuse. Hindi proof of misuse yan. Bakit hindi proof of misuse? Normal process yan eh. So, is it a proof na may betrayal of public trust? Is it a proof na may culpable violation of the Philippine Constitution? Hindi. Yung last na trial last Wednesday, attorney, sa pagkakaalam po ninyo, kayo ba satisfied doon sa pagsasagot ng mga witness? Kasi ang napansin natin, hindi naman pala illegal pero gumawa sila ng intriga. Di ko lang alam, parte ba ng kanilang script? Nagkataon lang ba na yung terminong unusual ay kanilang binigkas? Ayaw ba nilang direktang sabihin? Kasi parang ang tagal binusisi pa ng husto kung ito bang unusual illegal. Ang tagal nakasagot po, attorney. Ano bang masasabi niyo po? Yun ang problema sa mga witnesses ng prosecution kasi they are acting like an expert witness. Ang expert witness kasi, they have the right to say an opinion. But an ordinary witness, they can only testify based on personal knowledge. Yun ang pagkakaiba.
Wala silang karapatan ng magbibigay ng opinion kasi hindi naman sila expert witness. So, kailangan, kung ano mang sasabihin po nila doon sa impeachment court, based lang sa kanilang personal knowledge. Hindi na sila dapat magsasabi ng mga additional words like unusual, hindi normal. Kundi, ano nakita nila? Nakita nila na may nag-withdraw, may normal na mga government transactions. So, ang mga government transactions, normal yan na may pumapasok, may na-withdraw. So, hindi yan matatawag na illegal. But of course, we have to clear na sa mga kababayan po natin na ang Senado bilang impeachment court, they have the power to try and decide the case. So, ano yung power to try and decide the case? Kasama doon ang mag-issue ng subpoena. So, hindi natin matatago yan na right talaga yan ng impeachment court to issue subpoena. And in fact, ang impeachment is also an exception sa yung tinatawag na bank secrecy law. So, hindi natin pwede na i-invoke ang bank secrecy law kasi exception yan sa ating batas with respect to impeachment. But of course, kahit na exception na, hindi naman ibig sabihin na walang limit ang Senado. May limit pa rin ang Senado. Kailangan yung related sa articles of impeachment kasi ang Senado, they have only the jurisdiction with respect only based on the articles of impeachment. Hindi sila dapat na gagamitin yung kanilang subpoena power na mag-conduct ng fishing expedition. Wala silang karapatan doon. Kung hindi, mag-issue sila ng subpoena in relation to the articles of impeachment na final po sa Senado. Kasi doon lang po ang kanilang jurisdiction. Opo, kasi malinaw naman siguro po sa ating mga batas na nakakasaklaw sa pagbabangko po, attorney. Bakit pa lalagyan mo ng kontrobersya? Na halimbawa doon sa pag-i-encash, pag-withdraw pag-encash, kung sasabihin na bawal, yun, doon ka magsabing bawal po ito. Pero napatunayan doon, attorney, ang dami pala mga proseso, ang daming pirma, pinayagan nila. So, ibig sabihin, legal. Hindi siya illegal. Dapat legal wala ng komento. Nasa usual na normal yan sa banking practice na nandun yung signatory based sa record ng bangko na yung ang nakapirma, yun din ang nakalagay sa record ng bangko. So, wala na silang karapatan kung anong gagawin nila. So, dapat hindi ka sila makikialam bakit anong purpose ito, anong gagawin dito. As long as nakalagay sa normal naman yan na may mga pirma, then yung pirma naka-registered naman sa bank record. So, ibig sabihin, normal and legal po yung transaction. Opo. Yung pag-i-encash, hindi yon illegal, no? Sabi nga nila, ang pag-i-encash, hindi, kahit na ilang milyon yan, hindi naman illegal yan kasi normally kung mag-issue ka mag-deposit ka sa bangko, cash, you have also the right na i-withdraw it in cash. Kung wala cash ang bangko, you can request the bank na pwede ba cash ang i-withdrawin. So, hindi yan matatawag na illegal. Wala namang I do a research sa banking system, wala naman nakalagay doon sa batas na bawal mag-withdraw ng cash. Normal mag-withdraw ng cash, hindi yan, for example, sweldo ng mga tao. Usually before, sa mga probinsya, pag sweldo ng mga tao sa isang company, mag-withdraw talaga ang company during 15 and 30 of the month na mag-withdraw sila in cash para i-sweldo sa mga tao. And that is not unusual and that is not illegal. ang tingin ko unusual dito, attorney, dito sa issue kay Vice President Sara, pumalag sila. Pero yung mga pag-encash doon sa pera na nasa maleta, ba't wala tayong narinig? Ang dami-dami nun, attorney. Kung encashment ang pag-uusapan natin, hindi lang natin pag-uusapan ang maleta. Let's go back to election. Tingnan natin sa election, bakit walang cash ang mga bangko? Kasi nga, ni-withdraw yan. May mga special arrangement yan with the bank managers na ilagay sa mga maleta yan. So during election, I don't know anong gagawin na sa pera yan, baka ipag-vote buying yan. So ginagawa na yan during election. Pangalawa, of course, yung bakit may mga cash, ang mga ilang bilyon ang may maleta ng mga cash. So is it unusual? Ang issue kasi dito, Tanmar, pwede ka ba mag-withdraw ng cash sa bank deposit mo? Pwede ka ba mag-withdraw ng cash sa bank deposit ng government agencies? Yes, that is not illegal.
Kasi for example, may mga sweldo sa mga tao. Dati yung sa mga probinsya, yung mga government offices doon, ang sweldo cash. Wala namang ATM doon. So cash sweldo. For example, yung mga ayuda-ayuda, cash din yun. So hindi siya illegal, hindi siya unusual. Pero tingin nyo po, para mas makita kung unusual ba talaga yung para kasi wala siyang pwedeng ipagkumpara eh. Kasi iisa lang yung government agency pala na nandoon po attorney at hindi rin masabi kung itong pera na ito ay confidential. Why not yung mismong pinuno ba ng mga branch managers na nakakasaklaw din sa ibang mga ahensya na may mga confidential funds? Okay. Attorney. Ang suggestion ko yan, Admar, they should, of course, ayaw ko naman turuan ng mga prosecution. But kung ako yung susunod, dapat ang prosecution magtawag ng isang expert witness in banking. Kasi yung isang bank manager or anong tawag doon sa land bank, he or she will only testify based sa kanyang personal knowledge. Kailangan muna mag-present sila ng expert witness at ipa-qualify sa impeachment court bakit siya isang expert witness. So normally, mas maganda kung kukuha sila ng isang expert sa mga banking system, bangko na mga private na mga lalaki. Then mag-testify kung usual ba na mag-withdraw ng 100 million, 50 million, or even 1 million. Kung mag-withdraw ang isang kliyente nila ng 1 million, ano ba ang proseso? So, mas maganda kukuha sila ng isang expert witness to testify based sa kanyang expertise in banking. Kasi hindi sila pwedeng kumuha dyan sa land bank or sa ano bangko ba yun. Kasi it will create may conflict of interest kasi bank officer siya, same time siya yung sa bangko sa land bank na where the funds ng OBP or anong DepEd, kung may DepEd ba, doon naka-deposit. So, mas maganda, kumuha sila ng isang expert witness who will testify based on na kanyang expertise in banking system. Opo. Meron ba kayong nakikitang maaring problema dito sa hinaharap, lalo na sa usapin ng pagbabangko po sa industriya, sa mga magbabangko na mawawalan sila ng tiwala? Ito ang problema. Ang banking system, bakit may tinatawag na secrecy of bank deposit? Bakit secret yan, Admar? Secret yan to encourage yung mga officers natin o yung mga depositors natin na magdeposito sa bangko. Bakit kailangan magdeposito sa bangko? Para may kasang bangko na pwedeng utangin, pwedeng mag-loan, and that it means the economy will work. Yun talaga ang normal dyan na. That's why secret ang deposit. Otherwise, when it's secret yan, wala na magdideposito sa bangko. Kasi takot, ilagay nila sa ilalim ng kanilang kama. Diba? Yung sa lumang mga alkansya. Wala pa mga alkansya, ilalim ng kanilang kama, o ano yung mga bolt nila dyan, doon na nila ilagay. Hanggang kakainin ng mga daga, ang pera nila. Diba? So ang purpose ng secrecy of bank deposit, it will encourage depositors to deposit to the bank. In fact, may mga program sa mga bangko, kahit bata ka pa, i-encourage ka na mayroon kang bank accounts para alam mo ang banking system. So, may tinatawag din secrecy of bank deposit. But bakit ang foreign accounts, Admar, absolutely confidential? I-compare mo sa peso account na confidential din, secret din, but dami mga exceptions. But with respect sa dollar account, absolutely confidential except isa exception lang pag ang depositor pumapayag na withdrawin ang pera. Bakit ganon? Ang purpose dyan, to encourage na ang mga Pilipino na or mga foreigner na mag-invest sa Pilipinas, dito mag-deposit sa Pilipinas. Ang mga foreign accounts, mga dollar, mga yuan, mga yen, o ano pang mga currency dyan, i-deposit sa Pilipinas and it will help our economy. Yun ang purpose dyan. So, in this case, na nandyan yung impeachment natin, parang indirectly, it will discourage sa mga depositors na magdeposito sa bangko. Ibig sabihin, hindi pala safe ang bangko ng Pilipinas kasi pwede palang
tingnan, pwede pa lang gamitin sa politika. So yun talaga ang maging epekto of this impeachment trial. Pero attorney, given the logic, tapos itong mga mahigpit, maraming mga batas na nakakasaklaw dito sa pagbabangko natin, malimit ba para sa mga tiwali o korap na mga opisyal na gagamit ng bangko at malalaman doon na meron siyang mga tiwaling transaksyon? So, malalaman dyan, actually, yung tinatawag na tiwaling transaction, yun yan. Kasi dapat isama yan sa SALN. Yung mga any bank, any government officials, mataas ka man or mababa ka man sa pwesto sa government, kailangan ka mag-declare ng SALN mo. Statement of your assets and liabilities. And banking or bank accounts, part yan ng your asset and that should be declared in the SALN. Pero, kung ikaw ay tiwali, magbabangko ka ba? Mataas ba ang probability na magbabangko ang mga tiwali? Kasi matitrace yan lahat-lahat ng mga ipapasok mo sa bangko. Kung mga tiwali ka, bakit, ito lang sabihin natin, Adbar, bakit may mga maleta? Bakit hindi nila gawin cheque? I-deposit sa bangko, o ibigay ni congressman cheque, ibigay ni contractor cheque. Bakit cash? Para walang paper trail. Ganun yan. So, kung ako isang corrupt na opisyal, ipasok ko ba sa bangko ang 100 of billions ko? Hindi. Kung ipasok ko sa bangko, ibig sabihin, makita yan. Pag makita yan, damay ako. So, ibig sabihin, ebidensya yan o may ebidensya yan na isa akong kurakot na opisyal. Ganun lang yan. So, pag kurakot ka na opisyal, normally, hindi talaga nila ilagay yan sa bangko. Baka nilagay nila sa vault, sa isang kwarto ng isang condominium, or baka ilagay nila sa foreign accounts, dollar account kasi absolutely confidential, or sa ibang bansa, overseas, nila i-deposit yan. So, yun talaga ang gagawin. Kasi kung takot ka, kung corrupt ka na official, hindi mo talaga ilagay dyan sa bangko. Otherwise, pakikita yan na corrupt ka na official. So, that is the moral lesson. So, ang tanong dyan, for example, si Vice President Inday Sara, isang tiwali, example lang, i-deposit ba niya sa bangko? Hindi. Let's see about the principle ni sino yung drug lord na si Colombian drug lord na si Colombian drug lord. Bakit kinain ng daga ang kaniyang mga pera? Si Pablo Escobar. Bakit kinain ng daga? Kasi hindi yan i-deposito sa bangko. Kasi pag i-deposito sa bangko yan, may paper trail. Pag may paper trail, hindi niya kayang i-explain o ipaliwanag paano siya nagka-pera ng ganyan. Same also sa mga government officials. Hindi talaga nila ilagay sa bangko yan lahat. Pagkapadahan-dahan, para may mga frauds na mga negosyo. Para to explain, kaya nila ipaliwanag gaano kalaki ang kanilang pera. Kasi ang Pilipinas, yes, we have secrecy of bank deposit, but may mga exceptions. One of the exception, yung tinatawag na impeachment trial. Opo. So matotal, yung witness na kanilang inilatag, walang silbi. Kasi wala din namang pagko-question nga. Meron lang paglilinaw, yung sinasabing yung dumaan sa exit, yun pala, bahagi na pala yun ng OVP na OVP na compound or daanan na pala, pero alam mo na yung pag-iintriga. So in short po, yung paglalatag ng witness, sa tingin nyo po, walang bigat doon sa kanilang mga akusasyon. Yung mga sinasabi, yung tinatawag ng banking trade, yung banking trade yun kasi paano deposit, paano withdraw, doon sa far exit, it is not a proof of misuse. Hindi proof of misuse yan. Bakit hindi proof of misuse? Normal process yan eh. So, is it a proof na may betrayal of public trust? Is it a proof na may culpable violation of the Philippine Constitution? Hindi. Normal process of banking system. So, hindi yan enough proof of guilt ng isang respondent in an impeachment trial. Opo. Dito po sa usapin po ng confidential funds sa pagkakaalam po ninyo, attorney, usual ba itong
cash ang gamit. Yes, For the usual yan. Usual. purpose. Usual bakit kas ang gamit kasi ayaw ng mga confidential So dapat walang paper trail. That is the essence of confidential fund. Dapat walang paper trail kasi pag may paper trail, malaman. So hindi na confidential yan. So normally, hindi yan, walang cheque na pipirmahan, walang mga vouchers na pipirmahan pag confidential fund. Cash talaga ibibigay dyan. Cash ang ibibigay para walang paper trail. And it will ma-maintain po nila ang confidentiality of that fund. Opo. So, nabanggit niya na unusual kasi nga during that time, yun lang ang merong budget for confidential fund ng OVP at DepEd. Though, hindi nila alam kung ano yung pera na yun, pero maaring yun ang rason. Pwede ba si branch manager magtanong din sa ibang mga branch manager same na bangko? Like halimbawa, branch manager na nakakasaklaw doon sa bangko ng Office of the President. May malaki yan silang confidential fund. Oy, ano ba ito? Nagwi-withdraw ba din ba sila ng malaking pera or nag-i-encash ba sila ng malaking pera? Pwede ba yon sa isang branch manager sa Ang pagkakaroon? branch manager sa mga government banks, ang gagawin nila, basta kompleto lahat ng mga dokumento, i-release nila ang funds. Hindi na sila nakikialam kung paano gagamitin yan, saan gagamitin, because there is such thing as presumption of regularity sa lahat po ng mga public official. Kasama doon ang Office of the Vice President, kasama doon ang Presidente. So, as long as kompleto ang mga vouchers, kompleto ang mga perma, then for the withdrawal, i-release lang funds. Kasi hindi sila makikialam kung paano gagamitin yan, kung saan ibibigay yan. So, ibig sabihin, wala silang personal knowledge sa funds na yan. As long as kompleto ang lahat ng mga vouchers and mga documentations, i-release lang funds. Opo. Dito naman po tayo sa pagsubpina kasi naprobahan na po ng korte ang pagpapasubpina doon sa mga financial records and ang presidente po inaprobahan din yung sa BIR ata kung di ako nagkakamali. Tama. Saan lang po sa CLAW yung authorization ng presidente? Doon lang ba sa public official at kasama ba o kasama din yung kanyang asawa ng public official na private? Not public or private. Yun ang exception na yung mga yung mga tax records are confidential. Kasi kung isa kang BIR official, i-release mo yan, pwede kang maging administratively and criminally liable. Exception lang dyan pag may authority siya from the Office of the President. So yung Office of the President, through the President of the Philippines, siya lang ang may authority to release the bank records, the tax records. Mag-government official ka man or mag-private individual, confidential dapat ang tax record. So, ang exception lang dyan, pag inauthorize ng Presidente ng Pilipinas, ang BIR, na i-release yung mga tax records. Pero pag ganito po na mga issue po, attorney, di pa natin alam kung ito ba'y naaayon sa konstitusyon kasi tinatanong pa ito eh. Ang issue kay General Mar, Yes po. Bakit, ano ang prinsipyo ng batas? Bakit ang Presidente lang ang may authority to release? Bakit hindi na lang ang commissioner ng BIR? Hindi na lang yung deputy commissioner ng BIR or secretary ng finance? Bakit ang presidente pa ng Pilipinas ang may authority to release the tax records? Kasi stricto ang tax record. As much as possible, hindi yan dapat i-release. Kasi kung i-release yan, it will discourage taxpayers to pay taxes kasi ma-expose sila sa, di ba, ang normal dyan, if you have money, confidential. Kasi kung ipagbayabang mo na may pera ka, daming uutang sa'yo, security risk ka pa. Pwede kang ma-hold up, pwede ganun. So, as much as possible, yung mga totoong mayaman, hindi yan nagbabayabang kung magkano ang pera nila at magkano ang dideposito nila sa BIR. So, as much as possible, confidential yan. Kasi kung magmayabang ka na yung kwarta mo, expose ka sa risk ka of your security. So that's why, under the law, ang presidente lang ang may authority to release. Ibig sabihin, mahirap ang mag-release ng funds o mag-release ng tax records. But, ni-release pa rin ni BBM, and I'm sure,
I-release na yan. Yes, maybe dahil sa katotohanan, gusto niyang katotohanan. Same time, because of politics. Kasi kung kakampi pa niya si VP Sara, baka hindi niya pipirmahan yun. Attorney, given yung mga circumstansya dito sa issue kay VP Sara, sa kanyang asawa, so pwede rin itong gawin sa mga politiko, sa ibang mga public official ng madali, gagayahin lang yung proseso. Pwede yung gagawin yan with the authority of the President. And needed ba na mag-explain ng presidente rin? Bakit Presidente, bakit papayagan niya? That is a political question. So, kailangan niya i-explain talaga yan. Of course, kailangan i-explain niya bakit niya pinirmahan na ang prinsipyo ng batas is i-discourage dapat ang pag-release ng information about tax records. Yan ang principle ng batas. Or bakit niya pinirmahan? So, I think the Filipino public, kailangan niyang magpaliwanag siya sa Pilipino bakit niya pinirmahan yung tax records ni VP Inday at saka yung kanyang asawa. Hindi na niya maitatanggi talaga na wala siyang kamay dito sa impeachment. Hindi niya maitatanggi yan kasi may kamay kasi siya nakapirma eh. Siya nakapirma, na-release niya yun. So, ang tanong, kung si speaker yun or mga kakampi niya, pipirmahan ba niya? Opo. Bakit si Inday, Sara Duterte, bakit pinirmahan niya ang tax record for the release of the tax record? Ang tanong dyan, kung kakampi niya or kaalyado niya, pipirmahan ba ni Bongbong Marcos? So siya lang makasagot dyan. Opo, balikan ko lang yung sa Confidential Intelligence Fund. May nakikita po ba kayo dito na mas malinaw kumpara doon sa sinabi ni NBI Director na national security threat din yung banta ni BP Sara? May national security threat din ba kapag mabulgar kung anong patakaran ng proseso ang ginagawa para sa pag-release ng Confidential Intelligence Fund? Kasi ito yung gustong mabulgar ng mga mga kalaban ng estado eh. Yung confidential fund, kung i-release yan, yun ang totoong may national threat. Yun yan. Bakit may national threat? Kasi baka ginamit yung funds na yun para to discourage or to fight sa yung mga rebelde, si CPP, NPA. So possible yan. So hindi dapat i-bulgar yan because it will affect the national security. So yun ang totoong national security risk. Hindi yung alleged na sinasabi ni VP Inday about na may tinawagan siya assassin na hindi naman yung totoong threat talaga. Tsaka delikado din ito, yun nga, nabanggit nga natin, national security. Kasi hindi lang naman OVP, hindi lang naman DepEd yung nakatry ng Confidential Intelligence Fund. Nandyan yung Office of the President, Department of Justice, DND, DILG, iba pang mga ahensya ng gobyerno na maaari nang busisiin din kung paano ginamit. Yun ang tinatawag na equal protection of the law. Kung ano yung treatment nila sa account ni VP Inday, dapat yun din ang treatment sa lahat po ng mga government officials. Maging cabinet member ka man, maging presidente ka man, or even congressman, or even local government officials. Kung anong treatment sa account ni VP Inday sa kanyang asawa, yun din dapat ang treatment sa lahat under the principle of equal protection. Opo. Huli na lang topic po, attorney. Kasi dito po sa pagsasampa ng kaso, no, na banggit ang dating speaker na sa SONA ng Pangulong Marcos Jr. na sasampahan o masasampahan ng patong-patong daw na kaso. At kabilang daw po doon sa reklamo, yung mga testimonya ng ilan sa mga tinaguriang Brave 18, dating mga sundalo, karamihan dating mga Marines. Now ngayon po, dito po yun sa Ombudsman. Sa panig po ng ating DOJ, sinampahan po sila ng cyber libel. In fact, meron na nga sila sa ilang mga RTC na warrant of arrest, no? Nakapag-bail na yung ilan sa kanila, si Attorney Levy Baligod. Now ngayon, merong pahayag dito si si dating speaker. Pero bago muna yan, ikaw ba nagtataka dito sa dalawang piskal na ito, attorney? Ang dapat ang mga Pilipino magbatsyag sa nangyari. Bakit papayagan ng presidente na idemanda si Speaker Martin
But same time, pinayagan din ng DOJ na under the control ng Presidente na idemanda yung mga witnesses against the Speaker. Baka may drama lang lahat ito. We do not know. Pero tingnan po natin kung totoo ba talaga na idemanda si Speaker, totoo ba talaga na may makulong, hindi lang mademanda, kundi seryoso ang pag-file ng kaso ng Ombudsman against the Speaker. So, kasi ngayon, daming nagdududa. Dami niya tutuwa sa sinasabi ng Presidente na idemanda daw nila si Speaker, but mas marami ang nagduda kung totoo ba yan or drama lang. Baka sinasabi lang niya yan para at least mabawasan ang galit ng taong bayan sa kanya, we will know. Basta ngayon, kailangan magbatsyag ang mga Pilipino kung totoo yung sinasabi ng ating Presidente kasi marami ang nagdududa kasi bakit idemanda ng DOJ ang 18 Marines ng libel na yun ang basihan for the filing of plunder case against the Speaker. Kasi baka yung mga demanda ng 18 Marines, yun ang gagamitin para pahinain ang kaso ni Speaker Martin. Baka nilalaro lang tayo dito or ito ay isang moro-moro or drama lang. We will know sa susunod na kabanata. Hindi po ba magkakaroon or baka krisis ang kakaharapin dito po? Kasi dalawang piskal po ito na nagpatupad ng patakaran o batas tapos magkaiba po yung kanilang interpretasyon na dito. Merong statement dito si dating Speaker Romualdez. Sabi niya, quote and quote, "Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. But the Ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na investigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury, gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong sa So baka ma-technical ito at mawala sa lahat." Yun ang sinasabi ko na idemanda si Speaker but pahinain ang kaso. Paano pahinain? Yung mga witnesses against the Speaker, idemanda ng cyber libel. So ibig sabihin, there is a prima facie evidence na yung mga ebidensya against the Speaker ay hindi katotohanan. So yun yan. So ibig sabihin, baka moro-moro lang ito. Tingnan natin. Bakit moro-moro? Iba yung ang Ombudsman gusto idemanda si Speaker, but ang kabila, ang DOJ, ang mga witnesses ni Speaker, dinemanda naman ng cyber libel. Baka yung resolution ng DOJ, yun ang gagamitin para pahinain ang kaso laban ni Speaker Martin. Yun ang mga possibility na malalaman natin sa susunod. So, tingnan natin kung baka seryosohin pa talaga niya o baka sinasabi lang niya ang dapat mapakinggan ng mga Pilipino para mabawasan yung tampo ng mga Pilipino sa kanya. Opo. Ito pa, huli na lang talaga, attorney. Yung mga senator judges natin, napuruhan na si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato is nagtatago. Now ngayon, bago niyan, after niyan, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, may banta sa kanya about kaso kaugnay sa SEA Games, kaugnay sa proyekto naman sa Taguig, yung kanyang kapatid, nireklamo naman ng ethics complaint. At ang pinakabago ngayon, na parang within circle sa, isama pala natin si Senador Padilla na obstruction din. Within circle po sa minority, si Senator Judge or Senadora Loren Legarda, and ang banggit ng ombudsman dito ay maghahain ng reklamo for preliminary investigation for plunder, graft and corruption, conflict of interest kasama yung kanyang anak na si Congressman Leandro Levistel. Ano masasabi niyo po dito? Ito ba'y nagkataon o itinaon? Halata na gusto nilang takutin ang mga senador para bumoto against the Vice President. Yun lang yan. Pero, problema nila, malinaw ang ating saligang batas.
to convict the Vice President, kailangan nila ng 16 votes. So kahit ikulong pa nila lahat ng mga minority, ang maiwan na lang dyan si Amy Marcos lang maiwan, hindi pa rin nila makukuha ang 16. Kailangan hindi ikulong, kung hindi palipatin sa kanila. Kasi kung ikulong yan, hindi hindi mabago ang sitwasyon. Kasi ang kailangan ng boto under the Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, which is 16. So kahit na ikulong pa nila yan, so walang mangyayari. So baka tatakutin lang nila para bumaliktad ang mga senador. Anyway, anong pag-uusapan natin ngayon? Well, balita po kahapon na ang bangag, binigyan na po ng otoridad ang BIR para isa publiko ang mga tax filings ni VP Sara. Itong mga tax filings po ito ay ni minsan hindi nabuksan. Kaya nga po nakapagtataka. Paano nila nalalaman na yung mga tax filings na yan ay magpapatunay na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte? Doon nga sa Kamara de Representante, maski ang House Committee of Injustice, bumoto para wag buksan. Kasi nga po, malinaw sa batas na hindi po pwedeng mabuksan, maisapubliko ang mga tax filings ng among others, walang otoridad ang presidente. Pero balikan natin yung aking slide presentation, no? Noong issue ay kung po pwede bang mabuksan nga, no? Now, tignan ninyo na meron lang isang pagkakataon na po pwedeng mabuksan nga ang tax filings. At ano yan? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sasapubliko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isa publiko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So, ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. Pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na po pwede mabuksan kapag merong otoridad na binigay ang presidente, pero ang presidente po pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay BP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisapubliko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings? Malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang isang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya madadawit o madidiin na si BP Sara sa charge ng graft and corruption. Julol. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner. At ang kanyang testimonya yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona
ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona. Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino, yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction, hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption, na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona, full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalat ni Conchita Morales na naisa publiko maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi, well, hindi siya nabaliwala, but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na dun sa mga dollar deposits niya, ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth, na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft or corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings, at saka yung mga buwis na binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang dun sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, pwede magkaroon ng presumption na yan ay ill-gotten. Pero pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Di natural yan na explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So, hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na pwede pang maribat. So, sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth or di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption or di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po, kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung mga taxes na binayad ni VP Sara at na kanyang may bahay ay mapapatunayan na sila'y kurakot, samantalang wala pang nakakakita ng mga tax filings na yan except si VP Sara at ang kanyang asawa at siyempre at ang BIR. In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito yung magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot, samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si BP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni BP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosecution. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya
kahit sinong magsasabi, kurakot si BP Sara. O narinig nyo na, yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga, na pati ako pilit na sinisira, na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga farmers na naging victim ng land grabbing. Hindi na nila pepresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon, nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong. Dahil nga sa capital offense. So, pati yung sasabihin sana ni Madriaga na siya ang nag-deliver ng pera galing sa confidential funds na wala na parang bula. Diba? Kasi alam nila sa format na lahat ng tao nanonood, pagtatawanan sila ng taong bayan. Dahil sa ngayon, naka-4 na silang testigo o 5, wala pa silang napapatunahin na kahit ano. Bakit? Kasi yung 5 testigong napresenta na nila, walang personal knowledge sa kahit anong mali na ginawa ni BP Sara. Ano bang personal knowledge nila? Wala. Yung 3 taga-NBI nag-imbestiga pero wala naman sila dun sa mga pagkakataon na di umano gumawa ng krimen si Inday Sara. Yung 2 bank officials, ang nagsabi lang nila is nag-withdraw pero wala naman sila kinalaman. Wala naman sila sabing illegal dun sa withdrawal na yan. Dahil lahat naman ay ayon sa standard operating procedure na nag-withdraw. So ano napatunayan nila? Wala. And yet ilang araw na. Umaabot na sa 275 million ang nagastos nila. Wala pa silang napapatunayan kahit ano. At ngayon naman, gagamitin nila itong mga tax filings sa Inday Sara. Again, for what? Paano nyo sasabihin na yan ang ebidensya ng pagnanakaw, ng pagiging korap, hindi nyo alam kung ano ang linalaman ng mga tax filings? How could it be relevant and material? Diba? At siyempre, itong Marcos Neto, bagamat sabi niya, hindi naman ito bira kay Inday Sara kung ako ay mag-authorize na buksan. Julol ang aking masasabi. Ikaw ang utak ng flood control scam, ikaw din ang utak ng impeachment dahil gusto mong manatili sa pwesto forever and ever at ang gusto mo masira si Inday Sara nang hindi na makatakbo at hindi na maboto dahil alam mo na pagkaroon ng eleksyon, wala kang kahit sinong mailalaban kay Inday Sara. Kaya ako ang advice ko, dahil maski ikaw ay pinabuksan mo ang tax filing na wala namang mapapatunayan na pangungurakot, ikaw maghanda ka na. Dahil pag hindi ka lumayas ng bansa, makukulong ka. At yan ang dapat na ginawa namin matapos na sinipa at sinuka ang inyong ama. Dapat ipinakulong namin kayo dahil sa inyong mga kayamanan na ninakaw sa kaban ng bayan, sa torture, pagpapatay na ginawa ninyo sa ating mga kababayan sa panahon ng martial law. Tandaan mo yan. Magbabayad kayo ngayon sa inyong mga kasalanan. Hindi na kami papayag na sorry, uulitin na lang namin uli yan pag kami nagkabalik sa posisyon. Hindi na magpapatawad ng taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos Jr., katarungan. Hahalika sa malamig na bakal ng rehas. Tama ba ho ako mga kaibigan? Pasensya na kayo. Uminit na naman ang ulo ko. Kasi talagang dapat zero tolerance to corruption. Hindi dapat tinatanggap ang SOP. Dapat talaga sinusuka ang mga korap at kayong mga dilaw na ngayon ay nakikipagsabwatan sa Marcos Kurakot, Marcos adik, nakakahiya kayo, kainsuka kayo. Wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga paninindigan. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.